Hello people! A day in my life muna tayo for today. Samahan niyo ako sa buong ganap ko. May pasok ang mga bata kaya nag-alarm ako dyan ng alas 6. At dahil solo ko lahat bilang isang nani dito sa bahay na to ngayon ay wala akong karapatang magtulala after sa alarm. Pagkatapos ko namang prepare yung sarili ko, bumaba na ako at dumiretso na ako sa kusina para gagawa tayo ng baonserye. So, ang ating baonserye today ay siopaw. Nakasalang sa microwave ang ating siopaw na 3 piraso para mainit dahil naka-frozen yun. Ay prepare ko na yung mga baunan nila. At naglagay ako ng skyflakes para naman yung sa lunchbox ni Asis, iniba ko. Wala lang, para cute-cutean lang. Ang kanilang fruits naman today ay grapes. Ang cute ng mga grapes na yan, pungpung pa talaga. Noong nakaraang araw ay ginawa ko tong snacks na to, crispy rice crispy na tinunaw ko yung mga chocolates tapos hinalo. So feeling ko enough naman na yung pagkain nila sa breakfast na yan dahil meron ng skyflakes, may siopaw pa, tapos may rice krispies and meron pang fruits. After ko dyan sa baonserye na yan, hinatid ko yung isang alaga tapos yung dalawa, yung panganay namin at yung bunso, yung amo kong lalaki yung naghatid. At nakauwi na ako ng bahay sa mga oras na yan, alas 8 na yan ng umaga. Tapos, syempre, diretso tayo kape-kape para naman magising yung ating diwa. So, yung aking kinain dyan ay slice crispy na toast. Tapos, nilagyan ko ng labna and honey. Syempre, hindi mawawala yung kape. O, diba, usually, pagka maghatid ako pagka umaga, pwede pa akong umakyat, tapos tulog-tulugan ng konti and then maligo, mag-prepare ng sarili, tapos saka mag-umpisa ng luto or mag-breakfast. So, ang system nito kasi ako lang mag-isa, diretso na ako niya nagkape. Tapos habang nagkakape, yung utak ko ay tumatakbo na sa mga gawain. Kailangan kong matapos yung aking linisin ng buong bahay ng mga 11 dapat tapos na para mag-umpisa ako magluto. Ang napili nilang lunch kanina ay spaghetti. Kaya bago ako nag-umpisang maglinis, ito muna yung inasikaso ko, imamarinate ko muna yung chicken breast. Sa mga oras na yan, mag-alas 9 pa yan ng umaga. Hihiwain lang naman natin yan ng panipis at ginamitan ko yan ng tenderizer tools. Lagi naman natin ginagawa do guys. Minarinate ko lang yan sa maraming garlic, paminta, asin. Naglagay ako ng olive oil, konting gatas at 2 itlog. Tapos, masahin lang natin yan, lamas-lamasin pala sa malinis na kamay. After ko namang na-marinate yan, kinawiran ko lang yan ng cling wrap and nilagay ko sa refrigerator. Tapos, umpisa na akong maglinis. Para naman makamarinate siya at para manood talaga yung lasa niyan habang naglilinis ako. Yung bawat galaw ko dyan, inurasan ko talaga. Sabi ko sa sarili ko, dapat by 11 tapos na akong maglinis lahat. Mag-fast forward na lang tayo dahil hindi ko kayo pwedeng isama sa paglilinis. So, yan na yung mga basura na nakuha ko after ako naglinis. At ang galing kong ugtuman siya sa oras dahil 11:04 ako natapos. Sakto namang gising na yung amo ko at nakabihis na nga siya para papasok. Sa kanya sinabing hindi daw ako magsusundo dahil yung aking susunduin ay tanging driver lang daw yung pupunta doon. Tapos siya na yung magsusundo doon sa dalawa, yung panganay namin at yung bunso. Aba, tuwang-tuwa naman ako at para ako nabunutan ng tinik. After ng linis, cooking serye na tayo. Sa isang pot, nagpakulo ako ng tubig. Siyempre, pakuluan natin yung ating pasta. And then sa kabilang pot naman, mag-isa tayo para sa sauce. Maraming bawang at sibuyas. Yung gamit namin lagi dito is nakabuti na pasta sauce. Ang flavor dyan ay basil and garlic. Tapos meron tayong leftover na naka-frozen na sauce kaya hinalo ko. Tapos yung ating pasta ay ready na. Okay na yan siya. Nilagyan ko yan siya ng butter. Tinanggalan ko ng water. Tapos nilagyan ng butter. Tapos naglagay tayo ng dried oregano leaves. Konti lang yun, isang pack lang yung ginawa ko dahil ilan lang naman kami dito sa bahay. Tapos, i-coat ko na sana yung ating chicken na minarinate. Wala na pala kaming breadcrumbs. So, ganito lang ako gagawa ng breadcrumbs. Yung mga leftover na ng mga bread. Pinapa-air dry ko yan. Yung mga gugupit ko sa sliced bread, yun. Tapos, gagamitan lang natin yan ng food processor. Tapos na tayo sa pasta, tapos na tayo sa sauce. So, i-coat na natin yung chicken. At syempre, gagamitan natin ng malinis na kamay. Minamadali kong tapusin yung gawain ko sa kusina dyan kasi nga aakyat pa ako para mag-asikaso naman dun sa mga labahan na isasalang. After na-coat ng breadcrumbs yung chicken, marinate natin, binalik natin yan sa fridge. Mamaya pa naman yan iprito pagka malapit na ang darating yung mga estudyante galing school.
all. May nakasimmer pa dyan na pasta sauce kaya maghugas muna tayo ng ating mga kalat-kalat dyan. Yung aking hinintay dyan matapos na yung ating pagluluto ng ating spaghetti sauce, saka na ako aakyat. Pinatunaw ko muna yung frozen nga na spaghetti sauce na nilagay natin dyan at yun nga, tunaw na. Tapos meron ako nakita mga buo-buong garlic kasi nga yung ating flavor ng ating pasta sauce na nakabote, garlic and basil. Kaya naisipan kong gamitan ng immersion blender or hand blender para madurog yung mga buo-buong garlic dyan. Baka ayawan ng mga bata. And then nilagyan ko ng pangpalasa, dried oregano, naglagay ako ng konting asukal, paminta, asin. Pagka spaghetti, may boiled broccoli aside, niready ko lang muna yan, hindi ko muna inon yung apoy at isasabay ko yan pag prito ng chicken. Ready na yung food ng mga amo, ipiprito na lang yung chicken later. Binitbit ko pati yung mga labahan na nakalagay doon sa stairs kanina na pinagkukuha ko habang naglinis ako. Una ko sinalang dyan, soap ng aking amo, yung puti nila na parang gown na panglalaki. Yun yung mga damit dito guys. Pang-alis niya yan yung mga puti, pang-office, mga ganun. So 3 piraso yan kasi nga yung soap para sa kanya, ayaw niya yung isasalang na isasabay sa mga ibang damit. So, kung sob chinek ko munang mabuti yung kung meron bang mga mancha para lalagyan ng vanish bago ilagay doon sa loob ng washing machine. Para isang ano na lang, isang salangan lang at hindi tayo paulit-ulit. Ayaw nilang gumamit na mga bleaching something na mga kinimik na yan, Zonrox, Clorox, ayaw nila yan. Tanging vanish lang talaga. Sa mga ganitong damit, ginamitan namin yan ng detergent soap na liquid. Gamit namin ay Persil, tapos naglalagay ako ng vanish dyan, lalo na pag puti, and then downy. Nakaset lang yung washing machine ng 1 hour dahil hindi naman masyadong madumi yung mga damit ng mga amo. Singit muna tayo ng mga 15 minutes na higa-higaan. Sampay pa ako nung sinalang ko na soap, tapos nagsalang ako ulit bago ako bumaba. Nung bumaba ako, sakto namang dumating sila ng mga 2:00 ata, 2:15. Dumating yung amo kong lalaki kasama na yung 2 kong alaga. Ito na yung laman ng kanilang lunchbox. Yung bunso, mayroong natira mga 2 bite siguro na siopaw. Hindi niya kinain yung fruits at yung crispies. Yung dalaga naman, Skyflakes lang yung naiwan. Yung isang alaga hindi pa dumating sa mga oras na isang alaga na lang yung hinintay dyan, kaya nag-boil na ako ng broccoli, half cook lang, di ba ang ganda ng kulay ng ating broccoli. Tapos sakainit na ako ng mantika bago pa sila dumating. So nagprito na ako, nagsalang na ako dyan ng ating chicken, tapos nag-prepare na ako ng cheese, and then yung ating pasta, ininit ko yun sa microwave. Kailangan mainit na mainit kasi nandito yung amo kong lalaki, gusto niya talaga yung mga pagkain na mainit. Yung ating sauce, pinainit ko na rin bago i-serve. Kagabi niya pa to sinabi kung ano yung lunch. Ayaw niya sana yung spaghetti kasi nga galing siya dun sa Spain, madalas doon pizza at yung mga pasta. Eh gusto naman ng mga bata kasi nga 2 linggo na daw hindi sila nakakain ng spaghetti. Kumain na yung mga amo, nakaserve na ako ng pagkain, then kinuha ko na yung lunchbox ng isa kong alaga. So ito yung natira, 2 bites din ng siopaw, tapos yung Skyflakes at yung fruits hindi niya kinain. Gutom na gutom siguro sila. Hindi na lang yung natira. Pati yung chicken. Kumain ng matino yung mga bata today. Siguro na-miss nila yung spaghetti. 2 linggo din kami hindi nag-spaghetti guys. Yung chicken, 3 piraso na lang yung natira, ay 2 kalahati. Tapos, tira nila ako ng isang broccoli. Kain tayo. Alone. Yung cheese tin. Ubusin na nga lang natin to kaya makontaminate pa to pag ibalik. Gusto ko ng olive oil na may sili. Kaso lang, hindi na ito masyadong hindi na masyadong spicy. Lagyan natin ng tabasco na green. Kain! Lambot ng ating chicken.
Pati yung tabat ko, hindi maanghang. Ano ba yan? In fairness, kumain na sila ngayon ng broccoli na half cooked lang. Dati, ayun na kumain ng ganyan. Kailangan lutong-luto. Masarap kasi pag ganito pa yung kulay ng broccoli. After kong nag-lunch, nagligpit ng kitchen, nagligpit ng mga gamit na mga nakakalat dyan, naghugas ng plato, and then yun na nga, patapos na ako dyan sa mga oras na yan. Naglinis na ako ng sink. Mag-aalas 5 na yan ng hapon. Paakyat na ako dyan. Pwede na akong umakyat after lunch. Medyo late na yung kain namin dito, unlike before na 2:30, tapos nang kumain yung mga bata, or by 3 o'clock nakaakyat na kami ni Belle. Kasi nga iba na yung oras ng aming pangalawang alaga. So medyo late na siyang darating. Satisfying part talaga para sa akin dito sa kusina after ko maghugas at maglinis, yung talagang yung sink kailangan malinis na malinis. O may pakanta-kanta pa tayo dyan kasi nga patapos na. Happy yarn! Pinakalas na gagawin ko dyan ay magwalis tapos magmap. O, taas ang mga paa sa gusto talaga yung gagamitin ay towel instead yung map talaga. Feeling ko kasi pag towel yung gagamitin ko instead of map, ay mas maigi talaga siya at makuha talaga yung mga dumi-dumi na kadikit. Pagka map kasi hindi talaga ma-squeeze ng maigi, mabasa pa yung floor. Yung towel kasi madali lang din banlawan, kaya talagang gustong-gusto ko yung towel kaysa sa map. After ko dyan, syempre hugasan natin yung ating balde na ginamit para naman maganda gamitin yan bukas. Tapos pinagkukuha ko na yung mga maduming labahan, mga duming basahan. Tapos umakyat na ako at bago magpahinga, kinuha ko muna yung laman ng ating washing machine para isampay. And then sinalang ko yung pinakahuling isasalang ko dyan bago ako magpahinga. Yung mga nakadikit na mga stain, nilalagyan ko muna ng vanish bago ko yan isasalang para diretsyo na sampay. Bandang 6:30 naman, buhaba na ako at kumain ng dinner. Pati yung mga alaga ay hinainan ko muna ng natirang spaghetti. Yun yung pagkain nila. Nakapajama na yung alaga at yung amo kong lalaki yung nagpatulog doon at ready na akong umakyat para magpahinga na at matulog na nga. Pero bago pa ako umakyat, gumawa ako nitong pancake mixture para naman to sa baon serye bukas. 1 cup lang yung flour na ginamit ko dyan kasi nga gusto ko lang konti. 3 lang naman sila at 1 lang din naman ako kung kakain ako ng mga extra na hindi malagay sa baon. So 1 cup lang na all-purpose flour ang ginamit ko dyan. Hinati ko yung recipe na ilalagay ko sa comment box or comment section. Then ilalagay ko lang yan sa fridge para ready na yan bukas. Bago ako matulog, nagplansya muna ako ng sob ng amo while naka-video call kay Belle at kay Basma. What are you doing? I'm ironing. Anong ulam niyo? Daud Basha. Ah, Daud Basha. yummy! Who make it? Tomorrow spaghetti. We eat spaghetti today! I know. This will make it. Huh? This will make it. Dada! While na doon sa Spain si Basma, naka-online school yan. Kaya maaga din yung gising niya. Kaya dapat maaga siyang matulog. Pinutol na namin yung video call para makatulog na yun. Ako naman, nagplansya lang ako ng 3 sob at kunting damit ng mga alaga. And then natulog na ako. Siyempre nakapajama na ako dyan at ready to sleep. Good night everyone!